Umiiyak pa rin ako at di ko alam kung hanggang kailan ako magkakaganito. Ewan ko ba, hindi ko alam kung makakaya ko pa ba. Hey, eat this! Wika naman ni Apollo sa akin. Di ko naman siya pinansin dahil galit na galit ako sa kanya. Hey, please, eat this! Wika niya at nagiba ng posisyon. Humarap sa akin at gusto niya akong pakainin. Tumingin naman ako sa ibang direksyon at patuloy sa pag-agos ng luha ko. I can't believe this. Hindi ko gusto ang mga nangyayari sa akin ngayon. Gusto ko nang umuwi. Bubuntong hininga naman si Apollo at nilagay na sa side table ang pagkain. Umupo siya sa harap ko at agad na hinawakan ang mukha ko. Lagi na lang may nangyayari sa amin. Napapasunod niya ako sa lahat dahil naging kahinaan ko na nakikipagtalik na siya sa akin. You're still hot. Wika naman niya sa akin. Wala ako ibang damit. Tayong nakitakip lamang sa akin ang kumot ko. Please, I don't want to do it again. I'm tired. Wika ko naman at tumagulhol. Nakita kong biglang umamong mukha niya. Niyakap ako na mahigpit. I hope you can understand if I explain to you everything. Wika naman niya sa akin. Hindi ko siya maitulak dahil nakagapos ako at wala akong lakas. Hindi ko alam ano nga bang nangyayari sa akin. Nagiging malambot ang puso ko kapag nilalambing ako ni Apollo. Truly, I like him. Agad siyang kumalas sa mga yakap niya, pinunasan ng luha ko. I'm so sorry. Wika niya sa malambing na tono. Hindi ako nagsalita dahil mahirap paniwalaan ang mga lumalabas sa bibig niya ngayon. Ayokong maniwala sa kanya dahil takot ako na baka may gagawin siya ulit sa akin. I really mean that, sorry. Hindi kita masisisi kung di ka nakikinig sa akin but just hear me out. Please, Astrid. Wika naman niya sa akin. Pinabayaan ko lang siyang magsalita dahil mabigat ang dibdib ko na paniwalaan lahat ng mga sinasabi niya sa akin. Ang gusto kong malaman kung bakit niya to ginawa sa akin at bakit kaya niya ako sinaktan ng ganito. My mom, sambit niya. Bubuntong hininga siya dahil mukhang mabigat ang sasabihin niya sa akin. My mom is in coma at nakoma siya dahil sa isang babae. Wika naman niya. Agad akong napatingin sa kanya. At ano namang kinalaman ko sa babaeng yon? Wika ko naman kay Apollo. She is my ex. She is obsessed with me. Siya ang unang nang iwan sa akin and then naging womanizer ako. Dahil sa pagiging womanizer ko, uminit ang ulo niya. Balak niya akong patayin pero si mommy ang binangga niya. My mom saved me. Dahil nakita niyang babanggain ako ng ex ko. She pushed me. Wika niya naman at dito makatingin sa mga mata ko. Part of me naniniwala sa mga sinasabi niya, pero di pa rin ako kumbinsido kasi di naman ako yung ex niya. Bakit niya ako kinulong dito at palagay ko, naging sex slave niya na ako? And because of that trauma, I hate girls. Then you came. Nag-iba ang pananaw ko. Pero nagsuspecha ako sa iyo dahil hindi ka isang pangkaraniwang babae lamang. Alam ko may tinatago ka kaya kinulong kita dito para malaman ko lahat sa iyo. Wika niya na ikinagulat ko. Kinabahan ako sa sinabi niya. Ayokong malaman niya na ako yung babaeng kasama niya ng gabing iyon. Please, pakawalan mo na ako. I will tell you everything pero after this, aalis na ako. Lalayo na ako sa iyo. Wika ko sa kanya. Bumuntong hininga naman siya. I will not do it. Pero kukunin ko ang posa sa kamay mo and please huwag kang tatakas. Wika naman ni Apollo sa akin. I will not takas. Wika ko habang naiiyak. Don't cry. Stop crying. Wika niya sa akin habang seryosong nakatingin. You make me cry. Para mo kong laruan? Wika ko naman kay Apollo. Bumuntong hininga lang siya at hinilikan ako sa labi. I am so sorry. Wika naman niya sa akin. I will buy food. I know you're so tired. Wika niya naman. Tumango lamang ako. Nang makaalis na siya, agad ko namang hinanap ang cellphone ko. May nakita ko kanina na nilagay na isang tauhan ni Apollo, kaya hinanap ko and I saw the phone. This, masayang wika ko. Walang password to kaya madali ko lang nabuksan. Hindi ko alam kung kanino to at agad ko namang tinext si Jennifer. To Jennifer, Jen, help me please. Nasa isang island ako dinala ni Apollo. Binigay daw to ng mommy niya. Ginawa niya akong slave dito at sana makita mo to. I'm so tired, Jen. Help me, please. Agad ko naman itong sinend at may narinig akong mga yapak patungo sa kwarto. Dinilit ko ang nasa sent message at agad ay ilagay ito sa kung saan to nakalagay kanina. Minabuti ko ang paglalagay nito para hindi ako mabuko. Agad kong pinulot ang damit ko. Nagtungo agad ako sa loob ng CR. Kunwari, nag-half bath ako. You're so stupid.
Ines na wika ni Apollo. Dinig ko pa ang boses niya. Astrid? Wika naman ni Apollo. I'm here. Wika ko naman habang nauutal. You can get out now. Sa susunod, huwag kang tatanga-tanga. Sambit ni Apollo. Dinig ko naman ang pag-alis ng babae. Nagpatuloy ako sa pagligo nang bigla. Bumukas ang pinto at nakita ko si Apollo hubot-hubad na. I can't resist it. Para kong minamagnet papunta sa'yo. Wika naman niya at agad naman niya akong sinunggaban ng halik. You'll never know how much you turn me on. Wika naman niya at walang tigil niya nga akong hinalikan. Kung saan sana umaabot ang mga kamay niya kaya hindi ko na mapigilan. All of this are mine. These are mine only. Wika naman niya at hinalikan ulit ako. I said tama na. Sambit ko sa mahinang boses. Hinang-hina na rin ako. I'm so sorry, I can't help myself. It's your fault kung bakit masyado kang sexy. Wika niya. Di na ako umimik. Para naging iba na ako at di na makaimik simula nang ginawa to sa akin ni Apollo. Natutroma talaga ako. I will help you. Wika niya at inalalayan ako at siyang nagtapos sa pagligo sa akin. Nilabas niya ako at agad binihisan. Please Astrid, stay with me. Nababaliw na ako sa'yo. Wika naman niya. Nagtaka ako dahil sa sinabi niya. What are you saying? Sambit ko. Hindi niya ako kinibo. Sinuotan niya ako ng damit at agad-agad niya akong sinuklayan. Just don't stay away from me. Wika niya sa seryosong boses. Hindi ko siya maintindihan ng lubusan. Ano bang sinasabi niya sa akin? Wala akong maisip na dahilan kung bakit niya sinasabi yon dahil ang alam ko hindi niya ako mahal. Bumuntong hininga muna siya bago tumayo ulit at isinuot ang damit niya. Nakatingin lang ako sa katawan niya. Nakakatakam naman talaga ang katawan niya pero wala na akong pake sa kagapuhan niyang taglay. Gusto ko nang makaalis dito. Ayoko nang manatili dito. Agad naman siyang tumingin sa akin at ngumiti. Why are you staring at me like that? Tanong naman niya sa akin. Agad ko namang iniiwas ang tingin ko kay Apollo. Natawa naman siya ng bahagya. Nang matapos siyang magbihis, agad-agad siyang lumapit sa akin at hinawakan ng mukha ko. Just sleep, okay? I know you're tired. Anong gusto mo bibilhin ko? Tanong niya naman sa akin. I don't feel like I want to eat. Wala akong gana. Wika ko naman kay Apollo. Bumuntong hininga naman siya. Okay, bibilan na lang kita ng kahit ano. Wika naman niya sa akin. Tumango na lang ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Hinalikan niya ako ulit sa noo at sa pisngi, sa ilong at sa labi. Bigla akong kinilig dahil lagi niya itong ginagawa sa akin. Di ko alam pero kakaiba ang nararamdaman ko kay Apollo. Alam ko hindi ko dapat maramdaman to dahil tanga lamang ang makakaramdam ng pagmamahal sa lalaking ginawa kang sex slave. But I can't help it. Babalik ako mamaya. I will buy you TV. Wika naman niya sa akin. Hindi naman ako umimik. Umalis na siya at agad-agad nagtungo sa labas ng kwarto ko. Bumuntong hininga naman ako. Stop loving him, Astrid. Stop yourself. Loving him is a torture. Sean's POV. Kanina pa ako nakatingin kay Jennifer na umiiyak. I will kill him. Sigaw niya habang nakatingin sa cellphone niya at nanginginig. Ako lang ang andito. Si Briggs nakaalis na. Pati ako naguguluhan. Alam kong may tinatago si Jennifer pero hindi ko siya pinilit magsabi. I know she won't harm me. Hey, stop! Ano bang nangyayari? Tanong ko naman kay Jen. Umiling lang naman siya. If I knew, sana hindi na lang pala ako nagtiwala sa kanya. Ines niyang sambit at tumingin naman siya sa akin. Baka ganun ka rin. Let's stop it here. Biglang sambit niya. Bigla namang kumirot ang dibdib ko. Wala naman akong sakit sa heart. I am completely fine. Bakit bigla ganun na lang siya? No, I won't stop courting you. Sambit ko at nakatayo na ako. Agad akong lumapit sa kanya. Niyakap siya na mahigpit. Please, wag mong sasabihin yan. If you need some space, I will give it to you. Just please don't say it. Wika ko naman habang naiiyak na. Baka katulad ka rin ni Apollo. After kong makuha si Astrid, aalis na ako, Sean. Hindi mo na kami makikita dito. Wika naman niya na ikinabigla ko. Ano bang sinasabi ni Jennifer? Hindi ko maintindihan. Ano bang ginawa ni Apollo kay Astrid? What happened? Please, tell me. Sambit ko naman. Kumalas naman ako sa pagkakayakap sa kanya. Hey, pwede mo nang sabihin sa akin.
Yes, magkaibigan kami ni Apollo, but if may nagawa siyang mali, hindi ko siya ito-tolerate, wika ko. Bigla siyang tumingin sa akin habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha niya. Ginawa niyang slave si Astrid. Read this message. Wika naman niya at agad niyang pinabasa sa akin ang text message sa isang number na walang pangalan. Are you sure si Astrid to? Baka pinaglalaroan ka lang. Wika ko naman. Malakas ang kutob ko na si Astrid yan. I don't need your help naman. Tita and tita will be here. Wika naman niya. Bigla namang kumunot ang noo ko. What? Sinong tita? Sinong tito? Naguguluhan kong wika. Wala akong masabi dahil sobrang gulong-gulo ko. Ano ba talaga ang tunay na katauhan nila? Hindi ko maintindihan si Jennifer. I trust you. Sasabihin ko ang totoo. Wika naman niya at agad naman siyang umiyak. Hey, kung mabigat sa loob mo, wag mo na lang sabihin, okay? Sambit ko naman at ayoko naman sobrang pilitin siya. I'm Lavinia Jennifer Davenchu. Sambit niya na ikinabigla ko. Nabigla ako dahil sa sinabi niya sa akin. Kilala ang pamilya nila. Hindi maproseso sa utak ko ngayon ang lahat. You're kidding me? Sambit ko habang natatawa. Bigla naman siyang tumingin sa akin ng seryosong tingin. You're not kidding. You are the daughter of Mr. Levy. Business partner namin siya. Sambit ko habang hindi makapaniwala. This is a big revelation. Wala na akong masabi. Hindi ko alam kung ano nga bang mangyayari. I am so confused. That fucking bastard. Surely Grandma Luz will kill him kapag nalaman niya kung ano ang ginawa niya kay Astrid. Galit na wika na Jennifer. Lumaki ang mga mata ko nang dahil sa sinabi niya. No, hindi pwede. Hindi naman siguro si Madam Lucille Ann Lincoln Alvieste ang tinutukoy mo, di ba? Sambit ko habang natatawa. Tumingin naman siya sa akin ng seryoso. Siya nga, Grandma, siya ni Astrid. Wika naman niya ng walang emosyon. Napatampal na lang ako sa noo ko. Apollo, ano bang iniisip mo? Inis kong wika. Isa sila sa pinakamalakas na business owner. Paano ng business namin ngayon? Shit, how can I help you? Wika ko naman habang nakatingin kay Jennifer. Nothing, I can do it. Tatawagan ko na si Adrian. Ngayon din, wika naman niya. Adrian Matt Alveste, the famous designer. Yung utak ko parang sasabog dahil hindi pala basta-basta itong kinawawa namin noon. Just shut up. At wag munang ipapaalam sa kanila. Wika ko naman. Tumango na lamang ako. Rinig ko. Bigla naman kaming napatingin sa bandang likuran at nakita ko si Briggs at si Miko na nakatulala lamang at may hawak-hawak na pagkain. Bumuntong hininga naman si Jennifer. Nagtungo naman kaagad sila sa upuan at umupo. Hindi pa rin nila inaalis ang tingin kay Jennifer na para bang namamangha sila. Totoo pala ang sinabi nila na maganda nga ang anak nila Sir Levy. Biglang sambit ni Miko. Shut up! Ines na wika na Jennifer. Agad din naman niyang kinuha ang cellphone niya at may tinawagan naman siya. Ni-loudspeaker niya talaga para mag-ring naman. Oh, hello dear. Dinig ko ang boses ni Madam Luz sa kabilang linya kaya naman kumabog yung dibdib ko. Grandma! Biglang iyak na Jennifer. Hey, what happened, Laviana? Sigaw niya sa kabilang linya. I'm sorry, hindi ko naprotektahan si Astrid. Iyak na Jennifer. What happened? Sambit niya. Mama, ano daw nangyayari? Dinig ko ang boses ng daddy ni Astrid. I don't know. Umiiyak lang si Jennifer. Wika naman ni Madam Luz. Hey Jen, ano bang nangyayari kay Astrid? San siya? Seryoso at malamig na wika ng daddy niya. Tito, si Astrid po, nawawala. Sambit naman ni Jennifer habang umiiyak ng sobra-sobra. Tingnan mo mama, I told you, papauwi na natin ang anak ko. If anything happened to my daughter, you'll see what I can do. Sigaw ng tatay niya, kaya naman nanindig ang balahibo ko. Kita ko naman ang paglunok ni Briggs at Miko ng mga laway nila at tumingin naman silang dalawa sa akin. Tito, I'm so sorry. Wika naman ni Jennifer habang umiiyak. What happened, Clarence? Dinig kong wika ng isang babae. Honey, si Astrid nawawala. Wika naman ng tatay niya. Si Jennifer naman iyak ng iyak lang.
Oh my God! What happened, Jennifer? Hey, stop crying! Anong nangyari? Nasaan si Astrid? Nagpapanik na wika ng babae at parang maiiyak na siya. Tita Daisy, hindi ko po alam ang exact location, sambit naman ni Jennifer habang umiiyak. Gosh, sigurado, magwawala mamaya yung kapatid niya. Call all the tauhan, wika naman ng babae. Napalunok ako ng laway dahil sa sinabi ng babae. Ano ba ang iniisip ni Apollo? Sa bagay, malakas din naman pala si Apollo pero hindi pwede na magkalaban sila dahil sigurado sobrang gulo. Anong nangyayari dito? Bigla naman kaming napatingin sa dumating. Nandito na si Liam na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Di naman siya kinibo, walang ni isa ang gustong magsalita. Hey, ano bang nangyayari dito? Tanong niya ulit. Jennifer, sino ba yung mga kasama mo? Hintayin mo kami dyan, I will call your mom and dad. See, mama? Hindi mo inisip kung ano ang mangyayari sa mga bata. Tingnan mo, mapapahamak pa yung apo mo. Galit na wika ni Sir Clarence. Bigla namang tumingin sa amin si Liam na naguguluhan at napaupo naman siya. Tito, please, hanapin niyo po si Astrid. Wika naman ni Jennifer. Mas lalong kumunot ang noon ni Liam dahil wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. I will, honey. Wait for us, okay? Si Samantha, malilintikan sa akin yan. Galit na wika ni Tito. Anong nangyayari? Inis na wika ni Liam dahil walang sumasagot sa kanya. Jennifer, pakitawagan mo si Samantha. Pakisabihan na buksan ang Elvieste Mansion. Wika naman ni Sir Clarence. Bigla namang lumaki ang mga mata ni Liam. Sige, honey. Bye. Ingat ka. Wika naman na nasa kabilang linya at pinatay naman ni Jennifer kaagad ang call. Napayuko naman siya habang umiiyak. Di naman kami makaimik at nakatingin lang sa kanya na umiiyak. Elvieste? Biglang sambit ni Liam. Si Astrid lang, ang Elvieste. Apo siya ni Madam Lucille Ann Lincoln Elvieste, wika ko. You're kidding. Wika naman ni Liam. That's the truth, di ba? Gusto niyo ang katotohanan? Kaya yun ang katotohanan. Isa akong Chu. I am Laviana Jennifer Daven Chu. Anak ako ni Levi Clinton Chu. Wika naman ni Jennifer. Shit! Sambit ni Liam. Damn! Sambit ni Miko at Briggs. Ginawa lang naman ni Apollo si Astrid bilang sex slave niya at hindi ko palalampasin yon. I need to know kung sang isla niya dinala si Astrid at ang sabi niya sa isla na binigay ng mommy ni Apollo. Wika naman ni Jennifer. Bigla namang kumunot ang noon namin. May isla pala na binigay si tita kay Apollo? Tanong naman ni Briggs. Hindi ko rin alam. Wika naman ni Miko. Pati ako wala nang maalala na may binigay si tita sa kanya na isla dahil wala naman siyang sinabi sa amin. Hoy! Impacta! Sigaw ni Charlotte at agad na hinablot si Jennifer. Agad naman kaming naalarma at kinuha naman si Jennifer. You bitch! Huwag mong sasaktan si Jennifer, sigaw ni Miko kay Charlotte. Agad namang napatingin si Charlotte sa amin, tsaka umalis. Paniguradong magsusumbong na naman yan kay Tita Laura. Hindi naman umimik si Jennifer at di man lang siya nanlaban kay Charlotte. Bumalik ito sa upuan na para bang walang nangyayari. May tinawagan ulit ito. Alas, pumunta kayo dito mamaya. Pupunta dito ang pamilya ni Astrid and my family too. Be here at exactly 6 p.m. Sambit naman ni Jennifer. Sa tono pa lang ng pananalita, kakaiba na ito sa dating Jennifer na kilala ko. Agad naman niyang pinatay ang tawag at nakatingin lamang kami sa kanya. Hindi kami makaimik. May tinawagan ulit siya and this time si Samantha naman. Hello, maids? Natatawang sambit na Samantha. Ate Sam, sige tumawa ka dyan habang di pa dumadating sina Tito Clarence at Grandma Luz. Paki-open ang Elvieste Mansion dahil hahanapin nila si Astrid. Sambit niya. What? What happened? Sigaw ni Samantha. Bigla na lang tong pinatayan ni Jennifer ng tawag. Tumingin naman siya sa amin. Kontakin niyo na si Apollo habang maaga pa and this is the last time na makikita niya ako dito. Thank you for everything you've done to me. Wika naman niya at umalis na. Nakatulala lamang kami at wala na kaming magawa kung hindi ang sundan na lamang siya ng tingin.